proseso guys, no, pagkatapos maglatag ng yung linya ng kuryente ay papatungan siya ng pino siya na buhangin guys, and as in siya, pino talaga siya na buhangin, no. Hindi siya mabato, walang bato-bato na buhangin ang ipapatong diyan sa linya ng kuryente na nilatag namin guys, no. Nakalatag na yung kuryente guys, papatungan ng buhangin at patapos papatungan ng brakes guys. Sunod naman ang brakes. Yan ang brakes. Magandang araw guys. Ito yung guys, no, pagkatapos ng latag ng guys, ng linya ng kuryente, yung cable ay papatungan siya ng brakes guys. Yan, no? Yan yung pinaka-proseso guys, brakes. Yan, no? Yan guys. Papatungan siya ng brakes, palatandaan ay mayroong live na kuryente sa ilalim, no. Yun yung pinakapalatandaan na may live kuryente sa ilalim. Yan guys, yung yung electrical cable, yung linya ng kuryente guys, yan. Yun, no. Yan guys. Yun yung nilatag namin guys, at ang pinatong yung kanina yung buhangin, no. As in fine siya, na fine as in talaga siya, yung buhangin na yung pinong-pino siya guys, no. Yan guys, no. Cable sa para yan sa mga electricity guys dito sa mga building, bahay, no, mga apartment, mga mall, no, mga establishment. Yan guys, no. Kung sa Pilipinas ay nakahanging nasa itaas ang kuryente, dito naman ay nasa lupa lang, ganyan lang siya guys, no. Yan, tatabunan lang siya ng buhangin at papatungan ng brakes para palatandaan na mayroong live na kuryente na nakabaon. Ibig sabihin, baka pagdating daw ng 50 years, after 20 years, after 100 years, baka mayroon daw maghuhukay dito or maggagawa ng kalsada or gagawa ng building na maghuhukay, kaya lalagyan siya ng brakes guys para palatandaan